Hindi pamatian siyempre ongoing siya ang proseso nga mag-improve sa ato na celebration. This is a celebration for the people and by the people. So kung ano ang gusto sang mga pumuluyo, pamatian ta kag sundot. So maliban sina kadamo sa mga realizations no kadamo sang pwede mag consider nga pwede improve naton isa na sang kinatuso sa aton ng pinalangga nga mayor na si Mayor Raisa Treñas. Gusto ya i-subsidize ang rental fees ang aton ng mga food stalls agod mabarato tani ang presyo sa mga sa mga beverages kag mga pagkaon para ma-enjoy gid ato ng mga pumuluyo. At mga public toilets, washing stations ang ginadusog agad, washing stations. Lantawon ta kung mabalik ang banderitas, most likely mga banderitas gusto ni Mayor recycled na lang na banderitas para every year mausar naton kag may gina-identify na siya ganin na storage places para sa mga pluglets. Ang compromise naton diri kung ang ato na concern is environment, ang compromise siling ni Mayor nga himuon naton reusable kag recyclable ang aton ng mga flaglets aton banderitas. So mas mapuno na ni next year ang mga dalan, may mga flaglets kang banderitas, pero i-recycle naton. So, ang environmental concern at least ma-compromise naton nga. Kag ginadusok ta pagid nga ang mga government buildings na may mga CR kung pwede malang i-open to tanan ng mga government buildings na may mga CR para magamit sang aton ng mga pumuluyo ang mga CR. Kag madamo pa sa mga improvements. Lataon ta ongoing pa siya na discussion bisan si Mayor pag nagasiling let's plan ahead, let's start as early as February. So nagplano na sa technical working group i-dissect naton kag itun-an gid ang mga do's and don'ts ang subong nga tuig. And thank you gid, nagapasalamat kami sa mga feedback ang tanan ng mga pumuluyo. Kung hindi bangod sa inyo, hindi na mangin successful ang 2026 Dinagyang Festival. Sir, ang ginamin mo nga subsidy sa mga food kiosks, in what way nga makasubsidize ang city government of Iloilo? May rental fees, for example, mahatag ang syudad kupila ang ilang operating expenses or what. Tunga sa iya ka syudad. Well, let's explore. There's so many ways to kung rental fees na i-shoulder sa syudad. Probably a portion of that. So, lataon-ta ko na numayo Siddi. Well, katamo sang sa legality pwede taman natunan. Kadamo sa mga expenditure ganin na related sa event. I'm sure may ara ginasang basis. So I guess ang isa sa mga napataas is ginpa kontrata naton ang kiosk instead nga before city government ang nag-amount sa mga kiosk. Well, sa subong the way I understand it, no, na medyo hands-off to ang city government, ang IFFI medyo hands-off na siya. So medyo purely commercial sa set up. For this year, tanan ng mga dalan nagabilong man sa city government, no. So pwede naton mas ma-hands-on ang ato na involvement sa mga dalan nato ng mga kiosk sa dalan. Pwede mas hands-on nato na semi-commercial, semi-public service na dating. I don't know, we could explore many possibilities. In the case, sir, sa mga CR, do we need to pass an ordinance? Kay ang mga bisan ng mga private establishment nagkapanukot pa sila kung may magagamit ng CR nila. Exactly. Do na turn off ako sa ina nga nabutang kay two-day event ni siya kag dako ang public interest sa tourism sang syudad. Ang mga business establishments kinahanglan mag-contribute. Why? Burden niya kag tanan kita ng mga pumuluyo ga-sacrifice sa pag-host sa isa ka world-class na event from traffic to added nga mga concerns kadamo sa mga concerns kag ang mga pumuluyo gagasto gani para mag-successful ato na celebration. Ang mga negosyo magaginan siya ka-uptick ang ila sales. I don't think dako gid na gasto ina ang tubig kag habon nga mag-accommodate sa mga guests naton diri sa syudad, no, ang mga negosyo. So I don't think it is proper nga masukot gid sila sang resibo kag mga fees sa pag-usar sang ilang CR. Just a 2-day event. All the rest of the year, 363 remaining business days pag gusto ko mo. But I think we'll consider kung kinahanglan naton mag-push sang ordinansa
for Dinagyang. So hindi na high time nga ang city government mismo mag-install na sa mga public comfort rooms sa mga areas where there are convergence. Yes, may ongoing projects no sa mga plazas nato na gina-overhaul ang ato ng mga public comfort rooms, pero sa ina na butang medyo complicated siya kay kinahanglan mo pa baklon ang mga adjacent na mga lupa or i-rental mo pa. So medyo complicated siya, pero we will push sa amon nga tikang no, agod ma-servisyohan maayo nga ito ng public. Councilor, regarding sa ginambas nga kadamaan naging experimentuhan ang ginagawa ng Well, I don't think it's an experiment kay may mga previous iterations nga sa sports complex man. As far as I know, personal ko lang ni pero hindi ako basically involved with nire-request isang iba na mga stakeholders. So I think it's a good intention man. May good intentions man. Kag siyempre hindi naman na ma-perfect. Kung ano gusto sa mga pumuluyo, sundon ta. So let's go back to tradition. Wala man na malayan, magbalik kita sa tradition. Sir, after the backlash and side comments man for IFFI, do we still trust for IFFI for Dinagyang Festival 2027? Ano yung mga comment sa ilan ng performance sa buong tuig? Well, kadamo sang aspeto ang Dinagyang performance. May downtown, may uptown, may triba, kadamo. I mean, it's damo sa mga events mo. Hindi malang niya siling ang judging area or ang banderitas ang takos nga lousy performance ang FFI. We have to consider nga nami ang crowd control subong, wala sang stampede, wala sa mga gang war, wala terror attack, wala sang major na mga criminal incidents. Nubo ang ato na crime rate ang naggamay lang base, for example, ng mga misunderstanding, ng mga rambol gamay da sa inuman, no. Pero overall good performance man ang IFFI, and we should not dissolve it kay nagapahapos niya sa nagapapos ni sa Iloilo City Government mag-host sang Iloilo Dinagyang. Imagine big kung syudad pa bi ang nagakapot sini, paano ang procurement process? Dira pa lang yawa na taguro.